Matapos ng imbitahan ni Miss Yu ang ating bida na samahan siya sa buong magdamag, ay agad na sinabi ni Shu na dapat igalang ni Miss Yu ang pagkakaibigan nila at umalis ang ating bida. Samantala sa Earth naman sa Chuan State, ay nagtungo si Xiaoyu sa Chuan State Hot Pot matapos ibigay sa kanya ni Mingyu ang lokasyon kung saan nananatili ang mga puppeteers. Iniisip nga ni Xiaoyu na ito na mismo ang hotpot sa Google Map niya, kaya naman agad siyang pumasok at sinalubong naman siya ng waitress, sunod ay sinabi nito na nasa room 201 sila. Sa room 201 nga ay makikita ang mga puppeteer na labis ang tuwa habang kumakain ng hotpot, naiiyak nga din itong si Tiger Holder habang kumakain siya. Mas masarap nga daw ang mga pagkain dito at tinalo pa nito ang nag-aapoy na manok wika ni Tiger Holder, na sinang-ayunan naman ni Yunyi at sinabing mas masarap talaga ang pagkain sa Earth. Ngayon nga daw ay alam na niya ang dahilan kung bakit laging bumibisita ang hari nila sa daigdig na ito. Malamang ay dahil ito sa mga pangpalasa wika naman ni Tiger Holder, at dahil nabanggit nga ang hari, ay tinanong nito si Yunyi kung ayos lang ba napabayaan nila sa Luniverse ang bago nilang hari. Pero dahil sa hindi naman nila alam na naselyohan ni Zimeng ang star power ng ating bida, ay sinabi ni Yunyi na kayang-kaya ni Shu ang sinuman sa Luniverse maliban na lang sa mga celestial gods. Sinabi nga din ni Yunyi na napaghandaan na ng dati nilang hari ang pagpunta ng ating bida sa Luniverse, kung saan ay mayroong mga nakatagong naghihintay upang tulungan siya, kaya sigurado nga daw si Yunyi na magiging maayos lang ang lahat para sa ating bida. Pero mukhang nagkakamali nga daw ng pagkakaunawa si Yunyi. Dahil ang kinakatakot daw ni Tiger Holder, ay ang malaman ng bago nilang hari na nag-e-enjoy lang sila dito sa pagkain ng hotpot, habang siya ay kasalukuyan na nahihirapan sa Luniverse. At agad nga nilang na-imagine agad ang ating bida na nagagalit sa kanila. Bigla namang sinabi ni Yunyi na kasalukuyan na silang nakabalik sa A-rank ngayon, kaya kailangan nga daw ulit nilang bumaba sa B-rank kung nais nilang dumaan sa pintuan. Ang masaklap nga lang daw ay nagamit na nila ang lahat ng prutas na iniwan sa kanila ng hari, kaya sa pagkakataong ito ay mahihirapan na silang bumalik sa pagiging A-rank. Pero ang pinagtataka nga nila ay kung bakit hindi binanggit ng dati nilang hari ang patungkol sa sekretong pintuan na ito dati. Sinabihan nga din ni Yunyi na madaya ang dati nilang hari dahil siya lang daw ang nakakakain ng masasarap na pagkain noon. Sinabi naman ni Tiger Holder na kung hindi lang dahil sa kailangan nilang makatawid ng Earth agad dati, ay hindi din sana sasabihin ng kuya nila ang patungkol sa gate na yon. Pero ano na nga daw ba ang dapat nilang gawin, hindi nga daw nila pwedeng abandonahin o pabayaan na lang ang ating bida na mag-isa sa Luniverse. At bigla namang may naalala si Yunyi kaya nakaisip siya ng plano, sinabi nga niya na kaparehas ng teknik ni Shu ang teknik ni Xiaoyu o parehas silang may star power, kaya naman pwede nga daw nilang magamit ang dugo ni Xiaoyu upang muling buksan ang gate. Sabay tanong kung dapat ba nilang sabihin kay Xiaoyu ang patungkol sa gate, magandang idea yan wika naman ni Tiger Holder, saktong-sakto nga din daw at nasa peak pa lang ng B-rank si Xiaoyu, kaya siguradong makakadaan din siya sa gate. Dahil nga sa absuelto na ang problema nila ay masyado ang tuwa nitong si Yunyi, at nang magbukas nga ang pinto ay agad pa siyang nag-order ng isa pang hotpot. Pero ang hindi nila alam ay si Xiaoyu ang nasa pintuan, kaya masyado ang gulat nila nang makita ito. Andito ka pala Xiaoyu wika ni Yunyi, pero tinanong lang naman ni Xiaoyu kung mabubuksan ba talaga ang gate gamit ang kanyang dugo. Kaya naman napatanong na lang din si Yunyi sa kung ano-ano ang narinig ni Xiaoyu sa kanilang usapan, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na wala siyang masyadong narinig, sabay sabi na may mga katanungan pa siya. Tinanong nga ni Xiaoyu kung paano sila makakabalik ni Shu pag nagtungo siya sa Luniverse. At sinabi nga ni Yunyi na mayroong isang lugar sa kanilang daigdig ang konektado sa Stargate dito sa Earth, pero mas mainam nga daw kung mag-drawing na lang siya ng mapa. Kaya naman agad na naglabas ng notebook at ballpen si Xiaoyu, habang si Tiger Holder naman ay iniisip na tapos na ang lahat, at nang mapatingin nga sa kanya ng masama si Xiaoyu ay agad siyang tumalikod, at sinabing hindi na siya magtataka kung bakit siya napili ng hari nila, dahil sa nakakatakot niyang aura. Matapos namang gumuhit ng mapa si Yunyi ay agad niya itong binigay kay Xiaoyu at sinabi na matutulungan siya ng mga tao sa Luniverse, sinabi nga din niya na pangit ang lasa ng mga pagkain sa kanilang mundo, at alam nga daw ni Xiaoyu ang tungkol dito, sabay sabi na dahil ito sa kakulangan ng rekado. Sinabi nga din ni Xiaoyu na magdadala siya ng mga rekado at iba pang pagkain pag nagtungo siya sa Luniverse, dahilan naman upang ma-realize ng mga puppeteers na simula pa lang ng pag-uusap nila ay nakikinig na si Xiaoyu.
Agad ng bumulong at tinanong ni Tiger Holder kung may mga nasabi ba silang masama at kung ano na ang dapat nilang gawin. Sinabi naman ni Yunyi na hindi na niya alam kung ano-ano na ang mga nasabi nila, at mas mainam nga daw kung mananahimik na lang sila. Bigla namang sinugat ni Xiaoyu ang kanyang daliri at nilagay sa isang bote ang kanyang dugo, kaya napapatanong si Yunyi sa kung ano ang ginagawa niya. Binigay nga ni Xiaoyu sa kanila ang bote at sinabi na gamitin nila ito pag kinailangan nila. Sinabi nga din niya na nag-iwan ng prutas si Lu Shu kay Nieting na pwedeng magamit upang maibalik ang cultivation nila. Kaya pwede niyang kausapin si Nieting upang ipadala ang mga prutas na ito sa kanila. Napapatanong naman si Yunyi kung bakit ginagawa ni Xiaoyu ang lahat ng ito, pero sinabi lang ni Xiaoyu na wag silang mag-isip ng kung ano-ano. Nais nga lang daw siguraduhin ni Xiaoyu na magiging maayos ang lahat pag nagpunta siya sa mundo kung nasaan ang ating bida. Sinabi nga din niya na mas kabisado ng puppeteers ang mundo kung nasaan ang ating bida, kaya kung mayroong mangyayaring masama ay siguradong kakailanganin nila ng tulong ng mga ito. Kailangan mo pala ng tulong namin, wika naman ni Yunyi, sabay tanong kung hindi na ba kaaway ang turing ni Xiaoyu sa kanila. Bahagya lang namang natahimik si Xiaoyu at sinabi na magiging kaaway ang turing niya sa kanila kung ipagpapatuloy nila ang kabaliwan nila sa pagkain ng hotpot dito. Sunod nito ay nagpaalam na nga din si Xiaoyu at sinabi na matatanggap nila ang mga prutas sa loob ng 2 araw. Hindi naman daw lubos akalain ni Tiger Holder na ibibigay talaga sa kanila ng Dragnet and Snares ang mga prutas para sa kapakanan ng bago nilang hari, sabay tanong kung ang sakay ba ni Xiaoyu ay ang espiritu na ng bishop. Tinanong nga din ni Tiger Holder kung dapat pa silang manatili sa lugar na ito, dahil makakabalik naman na daw sila agad sa kanilang mundo pag may nangyaring hindi maganda. Pero hindi naman siya pinapansin ni Yunyi na biglang tumunog ang cellphone. Sunod-sunod nga din ang notification sa cellphone ni Yunyi, kaya napapatanong si Tiger Holder sa kung ano ang ginagawa niya, at sinabi nga ni Yunyi na naghahanda na siya sa pagbabalik nila sa Luniverse, kaya naman napapatanong si Tiger Holder kung nais ba niyang magbukas ng hotpot sa kanilang mundo. Samantala pagsapit naman ng hapon ay sinabi ni Xiaoyu na ito na yun, agad na din niyang sinugatan ang kanyang sarili, upang magamit ang kanyang dugo sa pag-activate ng Stargate. Napansin naman ni Carol ang kakaibang nangyayari sa lokasyon ng Stargate, kaya napapatanong siya sa kung patungo na ba ng ibang daigdig si Xiaoyu upang hanapin si Lu Shu. Agad na din niyang ipinagdasal na maging ligtas at makabalik ng maayos ang magkapatid, dito sa Earth. Samantala sa Luniverse naman ay nagtataka ang ating bida kung bakit hanggang ngayon ay wala pa din si Zhang, hanggang sa makarinig na siya ng mga pasuray-suray na lakad, at ilang sandali pa nga ay nakita niya ang lasing na si Zhang. Agad na niya itong nilapitan upang tulungan, pero sinabi ni Zhang na hindi niya kailangan ang tulong ng ating bida, hanggang sa bigla nitong napatid ang kanyang sarili na naging dahilan ng kanyang pagkadapa. Matapos nito ay agad din siyang humingi ng tulong sa ating bida, na agad naman siyang inalalayan at dinala sa kanyang higaan. Dito ay sinabi ni Shu na sa susunod ay wag na niyang pilitin pang uminom. Akala nga din daw ni Shu ay may nangyari o nang suntok na sa kanya. Pero tinulak lang niya si Shu at sinabi na wala namang alam ang ating bida. Sinabi nga din ito na dati ay hindi naman siya nalalasing, kaya naman iniisip na lang ni Shu na malamang sa masyado nang nagdudusa o nahihirapan si Zhang. Pero bigla nga ding nasabi ni Shu na hindi na siya dapat makialam, kaya naman muli ay tinanong siya ng nakapikit ng si Zhang. Tinanong nga niya kung ano ba ang alam ng ating bida, sabay sabi na mayroon siyang hinihintay. Pero mukhang hindi na nga daw niya ito mahihintay pa. Bahagya nga ding natahimik si Zhang at sa pagdilat niya ng kanyang mata, ay sinabi niyang nagtungo siya sa isang kaibigan upang idol sana ang pagkain na baon niya, pero nagulat siya sa kanyang nakita o inabutan. Dito nga ay nakita niya na nagpakamatay na ang kanyang kaibigan at hindi na kinaya ang matagal na panahon ng paghihintay, at naabutan na nga lang din daw ni Zhang ang sanga ng kahoy sa lamesa na malamang ay siyang kinakain ng kaibigan niya bago ito magpakamatay. Naiyak na nga lang din siya habang pinupulot ang mga pagkain na tumapon matapos siyang magulat, pero hindi naman daw niya pwedeng sisihin ang kanyang kaibigan kung hindi na ito makapaghintay. Sinabi nga din niya na wala siyang pwedeng sisihin patungkol sa bagay na ito. Iniisip naman ni Shu na malamang sa ang kaibigan ni Zhang ay katulad din niyang may prinsipyo na pinaniniwalaan, at malamang nga daw na nagmamadaling umalis si Zhang kaninang umaga upang tulungan sana ang kanyang kaibigan, at bigyan ito ng pagkain. Ilang sandali pa ay pinunasan muli nito ang kanyang luha at humingi ng pasensya sa ating bida. Sinabi nga niya na binente niya ang pagkain upang makabili siya ng alak, pero babayaran naman daw niya ito balang araw.
Pero bigla lang naman tinanong ni Shu kung ano ang hinihintay nila, at natawa nga si Zhang sabay sinabi na ang hinihintay nila ay ang mauupo sa trono. At bigla din siyang nagulat sa kanyang sinabi, kaya mabilis siyang bumangon at naupo sabay tanong kung bakit tinatanong ni Shu ang patungkol dito, pero wala lang wika naman ng ating bida, na bigla ding may naramdamang kung ano. Agad nga niyang hinawakan sa kamay si Zhang upang hilain siya, at ilang sandali nga lang ang nakalipas ay biglang nabutas ang kanilang pader nang tumama ang malaking palaso. Nawala nga ang lasing ni Zhang nang ma-realize niya na kagagawa nito ng Blackwing Army mula sa Duan Muhuangqi, patungo na sila dito wika nga din niya. Iniisip naman ni Shu na hindi niya akalaing magsisimula ang digmaan dito, tumama at tumagos na nga daw ang palaso sa kanilang dingding pero napakalakas pa din ang puwersa nito. At iniisip nga din ni Shu na ang umatake gamit nito ay biglang sinabi ni Zhang na isang stage 4. Nagmula ang palaso sa hilagang kanluran, malamang sa mga scout sila ng Blackwing wika nga din ni Zhang, malamang nga daw na nagtungo ang mga scout dito matapos silang tumawid ng sapa. Sinabi din nita na karaniwang binubuo ng isang stage 4 at 5 stage 5 na cultivators ang mga scouts, at sinabi na ang lahat ng mga ito ay elite na sundalo. Sinabi nga din ni Zhang na malamang sa tinatakot lang sila ng mga ito at wala silang balak na patayin sila, habang si Shu ay iniisip lang naman na isang palaso pa lang ang tumama sa kanilang bahay pero madami ng impormasyon nang nasabi si Zhang, iniisip nga din ni Shu na malamang sa hindi talaga pangkaraniwang tao si Zhang. Agad namang dumapa at gumapang si Zhang, dito ay sinabi niya na kailangan na nilang umalis. Sinabi nga din niya na 100 metro pa ang layo ng mga kalaban sa kanila at hindi din nagmamadaling sumugod ang mga ito. Pero malamang nga daw na mayroon pa ding sumusubaybay sa kanila, kaya sinabi din ni Zhang na kailangan nilang magmadali pag nakalabas sila sa pintuan. Tinatanong naman ni Shu kung kailangan ba talaga nilang lumabas ng bahay, at sinabi nga ni Zhang na kailangan nilang piliting makalabas at alis, dahil pag inabutan sila ng mga Blackwing dito ay magiging huli na ang lahat para sa kanila. Muli ay minamadali nga niya ang ating bida, sinabi nga din ni Zhang na mauna na ang ating bida at susunod siya. Kaya naman natahimik si Shu at ilang sandali pa ay pilit pinipigil ni Zhang ang pagsigaw. Pinalo nga siya sa puwet ng ating bida at sinabing nagbibiro ka ba, alam nga daw ni Shu na nais lang ni Zhang na ang ating bida ang tamaan ng palaso upang makatakbo siya, habang naghahanda sa susunod na atake ang kalaban. May utak ka din pala at nalaman mo ang plano ko wika naman ni Zhang, kaya natawa na lang ang ating bida habang ang palaso ay kasalukuyan na namang patungo sa kanya. Muli ngang nawasak ang dingding nila at tumagos ang palaso mula sa atake ng kalaban, at matapos nga itong mapansin ni Shu ay isa-isa at mabilis niyang iniwasan ang mga ito, kaya naman nagulat din si Zhang sa bilis ng kanyang reaksyon. Hindi nga siya makapaniwala na may perpekto o mahusay na pag-control sa bawat piraso ng muscle niya ang ating bida. Samantala pinapakinggan o obserbahan naman nito ang paggalaw ng mga tao sa isang bahay, o sa bahay ni Zhang. Matapos nga ang ilang sandali ay sinabi niyang sablay ang pag-atake nila, buhay pa sila wika nga din ng lalaki, kaya sinabi naman ng isa na hindi nila pwedeng pabayaan na masira ang kanilang plano, at kailangan nga daw mamatay ng 2 alipin sa loob ng bahay. Tinulak naman ni Zhang ang ating bida nang mapansin niya ang mga parating na palaso, at dito ay sinabi niya na kailangang mag-ingat ni Shu dahil may abilidad ang mga taga-Blackwing na malaman ang kanilang pwesto, sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang yapak. Mabilis nga ding tumakbo palabas ng bahay si Zhang, habang iniisip na sinabi na niya ang lahat ng alam niya sa ating bida, agad na din siyang nagtungo sa damuhan o taniman upang makapagtago. Dito ay iniisip ni Zhang na 4 na beses nang sumable ang mga sundalo ng kalaban sa pag-atake, kaya sigurado nga daw siya na naghahanda na silang sumugod o gumawa ng mas malakas na atake. Iniisip na din niya na ito na lang ang natitirang pagkakataon at humihingi na lang siya ng patawad sa ating bida na kanyang iniwan. Pero bigla siyang nagulat at napapamura habang napapatanong sa kanyang sarili kung paano nakakatakbo ng mabilis ang ating bida, na tamang makyu lang naman kay Zhang. Agad na din siyang tumakbo at sinabi na bilis lang ng pagtakbo ang paraan upang makasurvive siya. Kaya tignan na lang daw nila kung sino ang may iwan at mapapatay ng mga kalaban sa kanila ng ating bida, ay pupusta nga din daw niya ang karangalan niya sa bagay na ito. Makalipas ang ilang sandali ay lawit na ang dila nito sa pagod, pero hindi pa din niya mahabol ang ating bida. Hanggang sa mapaluhod at dukdok na nga lang ito sa lupa at iniisip na malamang sa nagsisikap talaga sa kanyang cultivation si Shu, sinabi nga din ito na wala pa sa stage 5 ang ating bida pero masyado na daw siyang mabilis tumakbo.
Bigla nga ding nawala si Shu sa kanyang unahan, kaya muli ay napapatanong siya sa kung saan ito nagtungo, at bigla nga din siyang nagulat nang marinig niya ang tunog ng mga demo na napuputol. Mabilis ngang humahabol sa kanila ang mga kalaban, at iniisip ni Zhang na nasa 20 meters na lang ang distansya sa kanya ng mga ito, at agad na nga din siyang nakita ng lalaking ito. Ilang sandali pa ay nawawala na ng pag-asa si Zhang at napapamura na nga lang din siya habang iniisip na mabilis ang naging progress ng ating bida. Hindi nga siya makapaniwala na masyado na siyang mabilis sa pagtakbo at mukhang maging ang mga kalaban ay hindi na siya makita o mahanap pa. Dahil naman sa sobrang pag-iisip ay hindi na napansin ni Zhang ang kanyang dinadaanan kaya ito nadapa, at muli ay iniisip niya na katapusan na niya ito, pero mukhang ayos na din daw ito at mukhang ito talaga ang kanyang kapalaran. Pero bigla siyang nakakita ng silawit ng tao na gumagapang sa damuhan. Kaya napapatanong siya sa kung sino kaya ito at matapos nga itong makalapit ay napag-alaman niya na ito ay ang ating bida. Akala nga daw niya ay malayo na ang tinakbo ni Shu, pero bakit daw kaya andito pa din siya hanggang ngayon, hanggang sa maisip niya na mukhang nais ni Shu na labanan ang mga Blackwing Army. Ilang sandali pa ay nakahabol naman na sa kanila ang sundalo ng kalaban, at agad nga din itong lumundag upang umatake, pero ginamit naman ni Shu ang kanyang kamay upang agad siyang makatayo. Sunod nito ay sinalubong niya ang kalaban na agad winasiwas ang espada sa ating bida, na may hawak lang na sanga ng kahoy na nababalot ng superpower. Agad nga ding nagtalsikan ang mga dugo, matapos maseksak ni Shu ng sanga ang sundalo ng Blackwing Army, at sa pagbagsak ng kalaban ay nagulat pa si Zhang. Napapatanong nga siya sa kung ano ang nangyari, hindi din siya makapaniwala na ang cultivator na mas mababa sa stage 5 o ang ating bida ay pinatay ang kalaban gamit lang ang sanga. Isa pa ay hindi man lang daw ito napansin ng mga kasamahan ng sundalo. Iniisip nga din niya na ang sanggang hawak ng ating bida ay parang isang matalim na espada sa mga kamay ni Shu, kaya napapatanong siya sa kung sino ba talaga ang ating bida at kung paano niya nagagawa ang mga bagay na ito. Matapos namang damputin ni Shu ang espada ng napatay niya ay nakahabol na din ang iba pang mga kalaban, mabilis nga din niyang hinagis ang espada kay Zhang, na sinabi namang kailangang mag-ingat ni Shu dahil naghahanda ang mga kalaban na atakihin siya ng sabay-sabay. Matapos nga niyang masalo ang espada, ay sinabi ni Shu na hindi niya kaya ang mga kalaban at mas mainam kung siya na lang ang lumaban. At dahil nga sa hawak ni Zhang ang espada ay nabaling sa kanya ang atensyon ng mga ito, kaya naman napapatanong na lang siya sa kalokohang ginawa ng ating bida. Pero wala namang plano si Shu na pabayaan siya at muli nga niyang kinuha ang isa pang sanga mula sa kanyang likuran, sabay sinabi na umatake na sila ngayon. Agad nga siyang sumugod at sinamantala naman ng kalaban ang pagkakataon na ito upang palibutan ang ating bida, kasabay ng kanilang mga pag-atake. Pero mabilis na naiiwasan ni Shu ang kanilang mga espada, at hindi nga ito makapaniwala sa tila kidlat umanong bilis ng ating bida, agad na ding umatras si Shu upang makaiwas at layo siya sa mga kalaban na nakapalibot sa kanya. Pero muli ay sinugod ulit siya ng mga ito, habang tinatanong kung baliw na ba ang ating bida at kung ano ang nais niyang gawin. Hanggang sa mahulog ang mga armor nila, at na-realize ng mga ito na armor pala nila ang target ni Shu mula nang magsimula ang kanilang laban. Sunod ay naghanda ng pag-atake ang ating bida, at natulala na nga lang ang lalaking ito habang iniisip na hindi na kaya ng mga sanga ang puwersa o kapangyarihan ng ating bida, iniisip nga din ng lalaki kung gagamitin ba niya ang sword intent. Pero mukhang huli naman na ang lahat para sa kanila. Dahil agad na din silang nagtalsikan matapos ang ginawang pag-atake ni Shu, nakuha pang ang ngumiti ng ating bida matapos niyang mapatay ang dalawa. Nang mapansin naman ni Zhang ito ay hindi siya makapaniwala na ang isang stage 6 na cultivator, ay kayang gamitin ng sword intent gamit lamang ang sanga ng kahoy, napapatanong nga din siya sa kung anong klase ng halimaw daw si Shu. Pero salamat nga daw kay Shu, dahil kung hindi sa kanya ay malamang sa patay na din siya ngayon. Nakuha na nga ding ngumiti ni Zhang habang iniisip na patay na ang tatlo sa kanilang mga kalaban, kaya siguradong natatakot na ang dalawang ito. Kaya naman kailangan pa daw niyang mas takutin ang mga natitirang kalaban, at tinanong nga niya kung handa na ba sila, dahil pagkakataon naman na daw niya upang umatake. Dahil nga sa takot ay sinabi ng mga ito na kailangan na nilang umalis, sinabi nga din nila na malamang sa may magic item ang ating bida upang babaan o itago ang kanyang cultivation, upang makapagpanggap na mababa lang ang level niya. Agad din namang sumigaw ang dalawang ito para mas lalo pang takutin ang mga kalaban na kumakaripas na sa takbo, habang si Zhang at Shu naman ay nagpapanggap lang na hinahabol sila,
Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay biglang wala nang tunog ang pagsigaw ng dalawa at bahagya na din silang natahimik, hanggang sa biglang hinagis ni Zhang ang espada na hawak niya at agad niyakap ang ating bida. Sinabi nga din ni Zhang na halos mamatay o himatayin na siya sa takot kanina.